Isa ka rin ba ang estudyante na minsan napapagod na magsulat ng akda? At naiisip mo na lang na, di ba AI ko na lang kaya ito? Tumutok ka, kamakata. Dahil sa vlog na ito ay pag-uusapan natin kung paano natin magagamit ang AI ng etikal at matalino sa paggawa ng ating mga akda. Ngayon, isipin mo ito. Kung sina Francisco Balagtas o Jose Rizal ay nabubuhay ngayon, siguradong mamamangha sila, no? Isang makina o robot na kayang magsulat ng tula, gumawa ng kanta, o magpinta ng obra. Sa loob lang ito ng ilang segundo, ha? Pero teka, kung ang tula ay gawa ng robot o makina, masasabi ba nating ito'y galing sa puso at may emosyon? Magandang araw mga makata! Ako nga pala si Teacher Christine, isang literature teacher mula sa P. Bonifacio Elementary School. Ngayong araw, samahan ninyo akong tuklasin ang pag-unlad ng artificial intelligence at ang mga etikal na isyong kaakibat ng paggamit nito, lalo na sa larangan ng panitikan at edukasyon. Ano nga ba ang AI? Ayon sa Oxford Languages 2024, ang artificial intelligence o AI ay ang kakayahan ng mga makina o computer na magsagawa ng mga gawain na karaniwang nangangailangan ng katalinuhan ng tao, tulad ng pag-aaral, pag-aanalisa, at paggawa ng desisyon. Sa madaling sabi, parang binibigyan natin ng isip ang mga makina. Ngayon, nagagawa na nitong sumulat ng tula, gumawa ng sanaysay, tumulong sa mga guro at kahit magdisenyo ng mga likhang sining. Pero tandaan, kahit gaano katalino ang AI, tao pa rin ang may puso at kaluluwa ng pagkamakata. Ngayon, atin namang talakayin ang epekto ng AI sa edukasyon at panitikan. Sa edukasyon, malaking tulong ang AI sa paghahanda ng lesson plan, pagsusuri ng mga outputs, at pagbibigay ng feedback sa mga mag-aaral. Mas napapadali nga nito ang trabaho naming mga guro at natutulungan kaming maging mas organisado. Ngunit, sa panitikan, dito nagsisimula ang mga tanong. Kung ang tula ay gawa ng AI, may damdamin pa ba ito? Kung ang sanaysay ay likha ng makina, masasabi pa bang ito'y tunay na sining? Bilang mga makabagong makata, tayo ang dapat maging gabay na ang teknolohiya ay gamitin ng may katapatan, respeto, at puso. Ngayon naman, ating talakayin ang mga etikal na issue sa paggamit ng AI. Habang umuunlad ang AI, dumarami rin kasi ang mga issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una na rito ang plagiarism o pangungopya. Ang pahintulot o kredito, nawawala ang dangal ng orihinal na may akda nito. Pangalawa ay ang katapatan sa paglikha. Kapag ginagamit ng mga estudyante o manunulat ang AI para mandaya o palitan ang sariling gawa. Panghuli, pagkawala ng sariling boses. Kapag mas umaasa na tayo sa makina kaysa sa sariling pag-iisip at imahinasyon. Mahalaga ang paalalahanan ng bawat isa na ang AI ay kasangkapan lamang, hindi kapalit ng katalinuhan at damdamin nating mga tao. Alright mga makata, katulad ng ipinangako ko, narito ang tatlong paraan kung paano natin magagamit ang AI sa makataong paraan. Una, gamitin natin ang AI bilang katuwang, hindi kapalit. Ang AI ay kasangkapang nagbibigay inspirasyon. Pwede natin itong gamitin sa paghahanap ng ideya, pag-aayos ng grammar, o pagbuo ng outline ng tula at sanaysay. Pero ang puso at kaluluwa ng likha ay dapat manggaling pa rin sa tao. Walang AI na makakaramdam ng pag-ibig, sakit, o saya tulad ng isang tunay na makata. Ikaw, laging maglagay ng sariling pananaw at boses sa bawat likha. Huwag nating hayaang mawala ang ating pagkatao sa likhang tulong ng AI. Kung ito ay gumawa ng draft o mungkahi, dagdagan natin ang ating mga karanasan, damdamin at estilo.
Ang teknolohiya ay marunong, pero ang taong lamang ang maramdamin. Huli, pagsamahin ang talino ng AI at ang puso ng tao. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, epektibo ang taong marunong gumamit nito, ngunit hindi nakakalimot sa pinagmulan. Gamitin natin ang AI bilang katuwang sa paglikha at tayo pa rin ang dapat magbigay ng direksyon. Kapag pinagsama natin ang talino ng makina at damdamin ng tao, nakalilikha tayo ng sining na makabago, ngunit makatao. Kaya mga makata, gamitin natin ang AI hindi para palitan tayo, kundi para palawakin ang ating imahinasyon at pagkamalikhain. Dahil sa huli, kahit gaano katalino ang makina, tao pa rin ang may kakayahang magmahal, umunawa, at makalikha ng sining na may puso. At kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo at mag-comment sa ibaba kung paano mo ginagamit ang AI sa iyong pag-aaral o sining. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para sa susunod nating tatalakayin tungkol sa wika, sining at teknolohiya. Hanggang sa muli mga makata, maging mapanuri, maging malikhain, at higit sa lahat, maging makata sa isip, salita at gawa.